Nandito tayo ngayon sa likod ng Taiwan National Museum for Literature. Itong nasa likod ko, if hindi ako nagkakamali, ito yung Confucius Temple somewhere here sa compound na yan. So, mamaya pupuntahan ko siguro itong hahanapin ko yung Confucius Temple, yung pinakagitna niya. So, ito na ata yung yung compound ng Confucius Temple, oh. Kasi it looks so Chinese. Teka, Chinese ba si Confucius? Parang Chinese na. Kasi ito, hindi ko alam kung ito ba yung entrance. So, lakad-lakad lang tayo. So, nasa Fujian Road Section 1 tayo. Yun. Tainan Confucius Temple. Ito na nga yun. So ito. Pero nandun na tayo nang galing kanina. So yun. Kaso lang sarado na. So dito na lang tayo para maikot natin siya. Tapos may mga stall sila ng mga fruits, oh. It's time to be that somebody who is really hard to. Ang ganda pa, tsaka ang linis dito. Where you at? They'll talk about me and wish for my best and ask about it. I'm just sitting on a ring fire. I'm alone. Ooh, I'm lonely. So far what I have are all praises for Taiwan. Ang babait pa ng mga tao, yun, sobrang bait at disiplinado. Yung pagsisegregate nila ng basura. Alam mo, nakita ko yung mga kumakain sila, talagang tatanggalin nila yung leftover na food, meron silang nilalagyan na container, tapos iba yung pinaglalagyan ng plastic, yung chopstick, ng mga recyclable. Talagang sinesegregate nila. And wala pa akong nakitang hindi nagsisegregate. Ganun yung discipline. So, Pilipinas, kaya natin to. Ano meron dito? And isa sa napansin ko din yung pagpapark nila ng motorcycle. Kasi as a car driver in the Philippines, madalas kong ma-experience yung ang lawak ng parking pero hindi ako makapag-park kasi occupy siya ng mga motorcycle na spread out. So dito, tignan mo kung paano sila mag-park ng motorcycle. Napaka-organized. Kasi yung binabanggit kong naka-spread out yung mga motorcycle kasi pwede tong dalawang car ang makapag-park kung maayos lang yung pagpapark ng mga motorcycle na yun. This is without offense to motorcycle drivers kasi marami naman ding motorcycle drivers sa Pilipinas na responsible naman. And ang ganda rin nito. At marami ding car drivers na irresponsible. So everybody should learn, everybody should be considerate to each other. Ganun na lang.
So I'm glad na Taiwan yung una kong pinuntahang out of country na destination kasi na-notice ko talaga dito yung discipline ng mga tao at saka yung kabaitan. Something na pwede kong i-apply sa sarili kong buhay. Maliit na bagay na tingin ko makakapagdala sa'yo into somewhere. Imagine, ganun sila ha. Nagsisegregate ng mga basura pero ano ang GDP per capita nila? 32.5 thousand US dollars. Eh, ang Pilipinas, magkano? 3.5 K. So, napakalayo ng gap natin. So, dapat matuto tayo sa basura muna. No. Walang offense yun ah. I mean, pinipick up ko lang yung mga virtue na dapat nating mag-pick up from them. Ang ganda. Tainan Art Museum. There. So, magstay ako dyan, magpapapicture ako. Ganda. Ang dami Instagrammable dito, promise. Ang ganda. Tapos hindi pa densely populated yung area kasi inisip ko kasi 'di ba this is the oldest capital or the oldest city. Hindi ko alam kung oldest city but it is the old capital. So since old capital siya, iniisip ko na sobrang populated niya katulad ng mga old cities natin like 'di ba yung Cebu City, yung nakarating ako sa Colon Street. Sobrang dami ng tao. Metro Manila, o 'di ba? Ang daming tao, napaka-dense. So, pero dito surprisingly, hindi siya densely populated. Although ang Taiwan naman na population, hindi na rin naman ganun kalaki. Ang ganda-ganda dito. So, ito turn off ko muna to para makakuha ko ng pictures